Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao. Is the Marcos administration, due to siguro dahil limited na rin po yung time and buwan, abandoning the idea of a national flood control plan and instead mag-focus na lang doon sa river basin plans as mentioned by Sec Dizon? Or isa pa rin po to bukas pa rin ng Pangulo na pasimulan ang isang national flood control plan? Kung ito po ang sinabi ng ating Secretary Vince Dizon, ito naman po ay dapat na makita kung ano ang magiging epekto ng major river basin plan lang ating gagamitin instead of the major master or rather master plan. So, tignan po natin dahil tinitignan din po kung ano ang daan, kung ano ang topography ng ating bansa, kung saan mas mabuti. So, although may mga nabanggit na about the master plan, noong panahon ni dating Pangulong Aquino, na mukhang hindi rin naman na-implement nung panahon nila. So, at ngayon, ito daw ang kopya ay naiwan, di umano, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero, sa huli kong pakikipag-usap pa kay Secretary Bono Anon, ang sabi po niya, nung tinanong po natin itong master plan na to, ay wala daw po silang natanggap. So, ngayon, ang pinapairal po ng DPWH, inaaral muna kumbaga aayusin po ang flood control, per major river basin plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon na tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa. So we can assure, or can the palace assure the public siguro po ma'am, na in the absence of this national master plan sa flood control, coordinated pa rin yung approach and efforts ng administration in addressing the flood control problems? Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So, lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, ay pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema. Tanong ko na rin po, speaking of budget, nandito rin po kanina si OWA Chief PY Kaunan, niraise po nila yung concern regarding sa Emergency Repatriation Fund for 2027, which was reduced because for the past 3 years, ang budget po nila ay nasa around 1.2 billion for the ERF, yung sa repatriation. Pero for 2027 ay nasa over 900 million lang po. Kaya ang hinihingi nila sa Congress is 575 million na additional para man lang pumantay doon sa kanilang nakalipas na budget. First, ito po ba ay dapat maging concern sa OFW, and how open is the President to augmenting and support additional budget dito sa OWA? Alam po naman natin na isa sa mga tinututukan ng Pangulo ay ang kapakanan ng ating mga OFWs. So, nagkataon po ayon din po kay OWA Chief, PY Kaunan, na-submit po kasi nila yung kanilang budget bago nagkaroon ng krisis sa Middle East. Kaya iyan lamang po ang kanilang nailagay na proposed budget. Pero, magkakaroon at dadagdagan nga ng 3 billion para sa Action Fund ng DMW at 1 billion para sa OWA, kabilang ang 700 million para sa emergency repatriation. So alam po nila ng OWA at ng DMW ang patuloy na pagtutok ng Pangulo para mas maraming matulungan sa mga sitwasyong naranasan tulad nung nangyari nung krisis sa Middle East. Last na lang po on the flood control, si Congressman Pulong Duterte, nung medyo pumalag po siya doon sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na epicenter yung Davao ng flood control corruption. Ang sabi niya po, kung iimbestigahan, dapat lahat, even before his term, matignan lahat dahil may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay na completed yung mga flood control project na nasa ilalim ng pamumuno niya. Sabi niya po,
kung ang ombudsman dapat naghahanap ng katotohanan and not convenient villains. Tapos, in speaking of baha, parang ilang linggo na rin yata baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control epicenter na Bansag nyo sa Davao. Okay, unang-una kung ano man po ang sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, iyan po ay kanyang mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang ehekutibo dahil ang ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin, maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento at ito ay kanyang binaliwala. So itong mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman at nakakatulong sa problema ng baha. So, lahat naman po ng lugar sa Pilipinas na binabaha ay tinutugunan ng ating pamahalaan at yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao. Okay, sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, follow up dun sa mga Duterte. So you are asking Representative Duterte to present the documents that he possesses. Noon pa, dapat noon pa. Siya naman po ang nag-voluntaryo. May mga dokumento siya para patunayan na kompleto ang flood control projects na kanyang ginawa. So dapat noon pa po, matagal na po siyang hinahanap at that time ng ICI. At wala naman siya sinumite. Mas maganda po kung nasumite niya to, mas nakatulong. Kasi makikita siguro na 10 taon na walang dredging sa Davao City. Okay, Yusek. Clarification naman dun sa Facebook. So you mentioned a while ago that Facebook is cooperating naman in addressing violence. Latest info natin, Latest information. it's cooperating on the concerns about violence and false information. So that means Facebook is staying in the Philippines for now. No ban on Facebook for now. Wala pa naman po kasing binaban. Katulad po sinabi natin, ito'y lahat naman po ay inaaral. So, marami pong nag-react patungkol po sa Facebook. Kasi alam naman na, real talk. Lahat naman tayo gumagamit ng Facebook. Lahat naman tayo gumagamit ng Messenger. So, ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang senyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ang karaniwan pong sinasabi ng CICC at DICT, ang nagiging problema nila sa pagpapanagot sa social media platforms ay ang problema sa jurisdiction. Yung mga batas natin hindi may apply sa kanila because they're in another country, in another jurisdiction. But do you think the Philippine government can do something about this? Ano ho kaya yung work around dito such that we will be able to compel them to take down, for example, disinformation or an undesirable post or whatever? Actually, ngayon po sa aking pagkakaalam, ang biyahe ni Secretary Henry Aguda papuntang Singapore para malaman na rin ang magiging sitwasyon, kung paano mas mabilis na tumugon ang Facebook kung may ganitong mga klaseng kailangan ipa-take down. So, pupunta po sila doon at tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe ng Facebook. Dahil ang huli nga pong ibinigay sa aking mensahe ay so far ay mabilis naman din tumugon ang Facebook sa mga hiling kung maaring i-take down ang totoo naman na fake news or mga mararahas na post.
Pero ang malinaw po sa atin, Yusek, is that something needs to be done. This cannot continue as is. Yes, opo naman. Kailangan po natin na magkaroon ng mas malinis, mas maayos na mga rules para po i-apply na rin, hindi lamang sa Facebook, kundi sa lahat ng mga social media platforms. Follow-up question mula kay Ira Panganiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. One question lang, because I've noticed, no, most of these social media platforms, walang opisina sa Pilipinas. They operate from somewhere regional, mostly either Bangkok or Singapore. Is the government contemplating on demanding that they put their own office domestically so that it's easier to coordinate with them in cases of these kinds of tragedies and problems? Sa ating pagkakaalam, isa po yan sa dahilan kung bakit makikipag-usap po ang secretary ng DICT na si Secretary Henry Aguta para mas ayos ang ganitong mga klase na maaaring nakakahadlang sa mas mabilis na aksyon. At well, anyway, even if halimbawa lang na wala namang office dito, pero kung mabilis din naman umaksyon, high-tech na po Kahit wala dito sa Pilipinas ang opisina. Kung mabilis lang po talaga na tumugon, wala naman po magiging problema. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga komunidad na mas maagang matukoy ang panganib ng baha at iba pang sakuna. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng 1 billion pesos sa UP system para palakasin ang Project NOAA at ang paggamit ng AI, Real-Time Hazard Monitoring at Predictive Flood Forecasting. Makakatulong din ang programa upang mas maagang makapaghanda at makakilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa naturang pondo, 935 million pesos ang nakalaan para sa research services at 65 million pesos naman para sa pamahalaan o sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at pagkuha ng mga eksperto. Sa pamamagitan ng AI-enhanced modeling, LiDAR mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at mga prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang sakuna. Makakatulong din ito sa mga national government agencies at lokal na pamahalaan sa paggawa ng mabilis at mas maayos na desisyon. Layunin din ng programa na mapalakas ang disaster management mula sa pagtugon pagkatapos ng sakuna tungo sa mas maagap na pag-iwas at paghahanda. Bahagi rin ang programa ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng DBM at UP NOAA kabilang ang paggamit ng disaster risk information sa Project DIME upang masuri ang kahandaan at panganib sa mga proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan. Ito ay papapakita lamang kung paano tinututukan ng Pangulo at ng administrasyon upang maibsan ang ating problema sa pagbaha. Huwag po nating sabihing walang ginagawa ang administrasyon.